hinihintay nila sa Jesus sa Jerusalem, sa temple ng Jerusalem, sa panahon ng piyesta. Ito ay yung piyesta ng Pasko. Ito yung ating Holy Thursday. Bahagi yun. Kaya nga, kuminsan may nagsasabi na, kayong mga Katoliko, nagpipisa, wala naman sa Biblia yan. Mga hindi nagbabasa ng Biblia ang mga yun. May mga piyesta po ang mga Hudyo. At maliwanag natin ay kahit na si Jesus ay nagdiriwang, kasi siya'y bahagi ng pananampalatayang Hudyo. At ang ating pananampalataya ay nanggaling sa mga Hudyo. Kaya yung kanilang banal na kasulatan ay yung ating lumang tupang. Bahagi ko yung kung saan ay makita ko namin. At dito, ito yung tanong nila, kung pupunta kaya si Jesus. Bakit? Gusto niya huliin. Dahil sa yun ang nakikita paraan na mawala yung threat. Sabi nga parang mawala yung pangamba ng mga Hudyo. Kasi marami yung mga nananalig sa kanya. Pero ay bahagi mo na si Jesus ay mamawalay. Pero ginamit ng Panginoon ito para sa pagliligtas hindi lamang ang bayang Israel, ngunit ng buong isang katauhan bilang bahagi ng kanyang programa. Sabi natin programa o kung tawagin natin ay kanyang kalooban, ang kanyang misyon. Ito yung pamamaraan na ginamit ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan sa pamagitan ng kanyang paghirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Na bahagi yun na maraming pamamaraan ng Diyos. Sabi nga natin, ay iba yung pamamaraan ng tao, iba yung pamamaraan ng Diyos. Sino nga namang mag-aakala na dito makikita yung pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo. Sa pag-aakala ng mga namumuno sa mga Hudyo na ito yung paraan para mawala yung mga nananalig kay Jesus. Ay hindi nila nakita na ito yung pamamaraan ng Diyos. At kung ito yung kaganapan ng pangako ng Diyos na magdiligtas sa sangkatauhan. So ano yung hamon na nais yung ipamanig sa atin ng pagkakapan? Kasi bahagi yun ito na nais natin bigyan ng higit na pagkilala, lalong-lalo na bukas papasok tayo sa tinatawag natin mga mahal na araw, ang muling linggo na paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Na nais
pagkilos na ito. No? At hindi lang mo natin maunawaan, maipaliwanag natin. No? Hindi lang mo ng pari, no? Hindi lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan. No? Minsan nakakalungkot. No? Kasi kung minsan yung mga naglilingkod sa simbahan, hindi nila maipaliwanag. No? Pero hindi, tungkulin ng bawat Kristiyano. Membro ka ba ng organisasyon pagsimbahan o hindi? No? Dapat ay bilang Kristiyano ay naipapaliwanag natin. Sabi nga natin, kung tayo mismo hindi natin may maipaliwanag, ay baka hindi natin naiintindihan. No? Kasi hindi natin napapaliwanag eh. Magaling sabihin na, naiintindihan ko yung bagay. Explain. You could not explain. Ay, hindi mo naiintindihan. Kasi you could not explain. Sa isip mo siguro, akala mo, naiintindihan mo. Pero, paano malalaman na naiintindihan mo? No? Bahagi yun mo yun. Bukas, meron tayong 4 na kubol. Bakit may 4 na kubol? Hindi ko sasagutin yan ngayon. Bukas ko sasagutin. Dapat may intindihan, bakit may 4 na kubol? Kapag Linggo de Ramos, bahagi yun. Baka mas alam pa ng ChatGPT kaysa sa atin. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. So may ilang mga bahagi na may bahayag natin. Kasi yun yung pagkilala. Kaya kung tutuusin, napaka makapangyarihan yung pagwagayway natin ng palaspas. Pagwagayway natin ng palaspas. Napaka makapangyarihan mo yun. Kung tutuusin ito, na makita ko natin. Pero dito, ay maliwanag natin na sa pag-aakala sa pamagitan ni Caiphas na ito yung solusyon para mawala si Jesus at ang mga nananalig sa Kanya. Pero sabi nga natin, makita natin na pinapamanig ko sa atin, ito rin yung pamamaraan na ginamit ng Diyos. Kaya hindi nila nakita yun. Nakita nila yun, mawala ng interest. In defense of their faith. Pero ito, na makita natin, ito yung pamamaraan na makita natin na si Jesus sa kanyang pagkamatay ay naging kaganapan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan bilang tugon sa pagliligtas sa atin mula sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. At kaakibat na rin doon yung mga personal na pagkakasala. Pero hindi babalik doon kay Eva at kay Adan. Kasi yun ang tinatawag natin fall of grace. Yun ang tinatawag natin original sin. Fall from the original grace. Pagkabagsak mula sa original na grasya ng Diyos. Ano yun? Na tayo kasama ng Diyos. So, kaya nahiwalay tayo sa Diyos. At paano magkakaroon ng muli? Yun. Ang krus at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya bahagi rin o na kung saan ay nakita natin. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga Katolikong mga umaalis, di ba? Hindi na naiintindihan eh. Pero bakit may mga, kung tawagin natin, may mga
protestanteng mga pastor. Mga pastor, ha? Na naging Katoliko. Ha? Hindi lang mo dito sa Pilipinas, or all around the world. Kasi nga, no, naunawaan nila yung kagandahan ng ating pananampalataya. At ito yan, nakakasulayos sa pagdiriwang natin. Napakayaman ng ating mahal na araw. Bahagi yun kung naiintindihan natin. At sana po, maipaliwanag natin. Kasi yun ang lumabas sa pag-aaral, yung sinodal na, at saka ito sa pastoral pag-kilos natin, na marami sa atin, mga Katoliko, na hindi natin naipapaliwanag ang dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos at ang napakayaman ng pananampalataya natin bilang mga